Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Lumapag na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Estados Unidos para sa isang mahalagang state visit. Ang highlight ng kanyang biyahe, isang high-level meeting kay dating US President at ngayon ay muling nakaupong si President Donald Trump sa White House sa darating na July 22, US time. Ano ang mga posibleng pag-usapan? Ano ang kahalagahan nito sa Pilipinas? Alamin natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang opisyal na layunin ng biyahe ay palalimin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos, lalo na sa larangan ng ekonomiya, kalakalan, depensa, at seguridad. Inaasahan na ang pag-uusap ay magbibigay linaw sa mga mahahalagang isyu gaya ng mga parating na trade sanctions, investment sa Luzon Economic Corridor, kooperasyon sa larangan ng depensa, at regional issues tulad ng West Philippine Sea at Taiwan Strait. Isa sa mainit na usapin ay ang planong 20% tariff o buwis ng US sa ilang produkto mula sa Pilipinas. Kung matutuloy ito, malaking dagok ito sa exporters natin, lalo na sa electronics at garments. Kaya't inaasahan na isusulong ni Pangulong Marcos ang mas patas na kalakalan, at posibleng hilingin na i-exempt ang Pilipinas sa nasabing taripa. Bukod pa rito, posibleng humingi rin tayo ng karagdagang investment commitments, lalo na sa Luzon Economic Corridor, isang flagship economic partnership na tutulong mag-develop ng mga critical infrastructure projects sa Luzon tulad ng logistics hubs, expressways at industrial zones. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea at sa Taiwan Strait, malaking bahagi ng pag-uusap ay tiyak na ukol sa seguridad. Isa sa mga inaasahang topic ay ang Security Sector Assistance Roadmap, isang multi-year US plan para suportahan ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Nakaabang din ang posibilidad na hikayatin ng Pilipinas na taasan ang defense spending natin hanggang 2-3% ng GDP. Bilhin ang mga American-made weapons system tulad ng F-16 Block 70-72 Viper fighter jets. At ang M142 HIMARS, isang mobile rocket artillery system na kilala sa bisa sa mga recent conflicts tulad sa Ukraine. Hindi lang tungkol sa hardware ang diskusyon. Posibleng ailatag ng Amerika ang kanilang pangmatagalang plano para sa Indo-Pacific. Bilang isa sa mga critical partners ng US sa rehiyon, malamang na hilingin kay Pangulong Marcos ang mas aktibong papel ng Pilipinas sa joint military exercises gaya ng Balikatan, sa intelligence sharing, at sa strategic basing gaya ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, sites. May posibilidad din na pag-usapan ang paggamit ng mga US facilities para sa humanitarian response, disaster relief, at maritime patrol operations. Isa rin sa mga sensitibong usapin na maaaring mapasama sa agenda ay ang modernisasyon ng intelligence capability ng Pilipinas. Sa panahon ngayon ng cyber threats, surveillance warfare, at fake news infiltration, isa sa mga pwedeng hilingin ng Pilipinas ay ang technical assistance mula sa US sa pamamagitan ng secure communication systems, satellite intelligence sharing, at advanced drone surveillance programs para sa maritime domain awareness. Hindi lang ito para sa depensa, kundi para na rin sa disaster preparedness at coastal monitoring. Ayon sa ilang defense analysts, posible ring pag-usapan ang paglalagay ng permanent joint training programs sa mga strategic EDCA sites sa Luzon, tulad ng Subic at Fort Magsaysay. Kung matutuloy ito, maaaring magkaroon ng rotational presence ang US forces, hindi lang taon-taon gaya ng Balikatan, kundi halos buong taon para sa interoperability training. Mas mapapalawak nito ang kakayahan ng AFP sa modernong digmaan, lalo na sa air-sea battle scenarios. Ngunit hindi lang ang militar ang nakikinabang. Ang economic angle ay mahalaga rin. Kapag lumawak ang US-PH defense cooperation, mas madalas ang construction, logistics contracts, at employment sa mga local communities. Ang infrastructure upgrades na isinasagawa sa mga EDCA sites ay may positibong epekto sa lokal na ekonomiya, tulad ng pagkakaroon ng bagong kalsada, airport upgrades,
at access sa utilities. Isa pa sa inaasahang erase ni PBBM ay ang visa access at support sa Filipino community sa Amerika. Ayon sa datos, mahigit 4 na milyon ang Filipino-Americans, at libu-libo pa ang OFWs sa US mainland. May panawagan na gawing mas streamlined ang visa policies para sa Filipino professionals, lalo na sa healthcare at maritime sectors. Kung makukuha natin ang suporta dito, malaking bagay ito para sa ating overseas labor force at remittances. Sa larangan naman ng teknolohiya, may posibilidad na isama ang Pilipinas sa mas malalaking US-led initiatives gaya ng semiconductor supply chain partnerships. Alam natin na may plano ang Amerika na ilipat ang bahagi ng semiconductor production labas ng China, at naghahanap sila ng mga regional partners. Kung mapapabilang ang Pilipinas, maaaring lumikha ito ng bagong industriya sa bansa na may high-paying jobs at advanced technology transfers. At panghuli, posibleng ailatag ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang kahilingan para sa enhanced disaster response equipment, gaya ng transport helicopters, search and rescue platforms, at satellite weather technology. Likas sa Pilipinas ang mga kalamidad, kaya malaking tulong kung mapapalakas natin ang ating rapid response capability gamit ang US technology at coordination. Kung susumayin, hindi lang ito simpleng diplomatic courtesy visit. Isa itong strategic moment para itulak ang mas malawak na interes ng Pilipinas, mula sa seguridad, ekonomiya, teknolohiya, hanggang sa kapakanan ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Ang bawat desisyon sa mga ganitong pagpupulong ay may direktang epekto sa kinabukasan ng bansa, kaya't mahalagang bantayan at unawain ng bawat Pilipino ang mga isyong ito. Malaki ang political weight ng meeting na ito. Sa ilalim ng administrasyon ni Trump, inaasahang mas assertive ang US sa pagprotekta sa mga allies nito laban sa China. Mahalaga para sa Pilipinas na balansihin ang relasyon nito sa parehong US at China, ngunit malinaw na mas pinapaboran ngayon ng gobyerno ang strategic alignment sa Amerika. Kaya naman inaasahan din ng mga observers na babanggitin ni Pangulong Marcos ang isyu ng fisher folk harassment sa West Philippine Sea, ang arbitral ruling, at iba pang maritime issues. Sa kabuuan, ang state visit na ito ay hindi ordinaryo. Isa itong pagkakataon para itulak ang pambansang interes sa gitna ng global challenges. Abangan natin kung anong mga konkretong kasunduan ang mabubuo. Magbibigay kami ng update paglabas ng joint statement o anumang resulta ng pagpupulong. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mga susunod na updates tungkol sa defense,